Mula bundok, lumipat sina Lola Ligaya dito sa tabi ng ilog 3 buwan na ang nakararaan. Ang nagsisilbi nilang tirahan, mga bahay na yari sa lona at kawayan. Itong lona ko na ito, nasusunog siguro sa araw. Kasi po dito, pagkatagulan na, wala na, puno na to ng tubig. Puno po ng tubig. So ngayon po, pwede hong maghanap ng ginto kasi mababaw pa. Pang tag-araw lang po, unti-unting ginto. Pero hindi pa man lubos na nakapagpapahinga. Muli na namang sumabak sina Lola Ligaya sa pagsisid sa kabila ng napakainit na panahon. Kapag tirik ang araw, mas madali raw kasing makita ang ginto. Nakikita ko kumikislap ng ginto. Pagka mainit ang araw. Pagka ano naman, ang tingin ko sa ginto ay maputi pag walang init. Habang abala ang marami sa pagsisid. Hindi sinasadyang na aksidente si Lola Ligaya. Nahulog yung bato, nadagan yung paa ko. Oh, nakalubak. Maitim na, oh. Madalas ba yan nangyayari sa'yo? Ngayon lang, ma'am. Naipit na nga po yung paa ko, oh, namamaga. Kailan lang po yan? Kanina, dun sa... Kanina naipit. Bakit naipit? Tumaus-us mo yung bato. Para mas maunawaan ang ginagawa ni na Lola Ligaya, sinabayan ko siya sa pagmimina. Ano tawag niyo rito? Antipara po. Antipara. So, nag-aantipara dahil para makita syempre kung ano yung dadakutin sa ilalim. Ano po? Ang mahirap actually dito, hindi ho kayo hihinga, no? Habang nagdadakot. Okay, Lola. Ano ba, biya? Mahirap naman. Believe na ako kay Lola kasi at tagal. Ang hinahanap ni Lola ngayon ay kung may kumikinang. Oh, yung madilaw. Naghahanap siya ng madilaw habang nasa ilalim ng tubig yung buong mukha niya. Makalipas ang ilang minuto naming pagsisid, tila sinuwerte kami. Meron? Ay, ito. Kukunin niyo pa ba? Oo nga, maliit. Kukunin niyo ba? Ito. Ayun, no. Ano, masaya rin ba kahit na maliit lang? Kung tutuusin, nasa mahigit 3,000 piso ang kada gramo ng ginto sa merkado. Napakalaking bagay sana para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero sa kaso ni na Lola Ligaya, bihira daw silang makaipon ng 1 gramong ginto. Kaya ang mga naiipon mula sa pagmimina, per guhit ang bentahan sa halagang 250 pesos. Yung pagbebenta po ng ginto, binabarat ba kayo yung masyado ng mababa yung presyo? Tulad nga rin nagbinta sila dyan ay 3 miligram. Oh. Binayaran lang daw sila ng 500. Yadong mura naman. Samantalang aabot sa 350 to 400 pesos daw kada guhit ang presyohan nito. Matapos ang mahigit 1 linggong pagmimina, ibebenta na ni Lola Ligaya ang naipong ginto. Kaunting ginto po. Plano ko po talaga nito, ibibenta ko pag dumating si Sir. At kami, walang pinagkukunan dito ng bigas. Kailangan namin. Isang middleman daw ang bumibili nito sa kanila.
Hello, Lola. Hello. May ginto na kayo? Meron ng kakaunti. Magkano pong benta niyo sa akin, Lola? Kung ibibinta ko sa inyo, sir, ay 100 na lang siguro. Kakaunti naman. Bilihin ko na lang ng 1,000. Mabuti na lang daw at nagmagandang loob ang buyer na dagdagan ang presyo ng biniling ginto. Maraming salamat sa inyong tumutulong sa akin. Ito na ba ang pagkakasyahin namin maglola sa loob ng mga 1 linggo na konsumo namin? Bigas, kape, asukal, sabon. Bakit po kayo umiiyak wala? Malaking pera po yung 1,000. Hindi po, nagpapasalamat po ako. Sa datos na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE nitong 2023, 36.2% o 17 million ng kabuuang populasyon ng bansa ang nasa informal sector o informal economy. Sila ang mga manggagawang hindi saklaw ng mga regulasyon at wala ring proteksyon at benepisyo mula sa gobyerno tulad ng Social Security System o SSS o Government Service Insurance System o GSIS. Sa kaso ni na Lola Ligaya, mas makakatulong sana kung mabibigyan sila ng sapat na training para malayo sila sa panganib habang nagmimina at para masigurong hindi sila maluloko at tama ang halaga ng ibebenta nilang ginto. Despite sa condition nila, tinatry ko sila una, dapat equality. Pag-create ng mga programa na mag-generate ng employment, mag-formalize nitong mga informal sector para maka-access sila ng mga pautang ng kapital. Sa ilang taong pagsisisid ni Lola Ligaya, hindi nakapagtatakang meron na siyang mga iniinda. Kasabay kasi ng katandaan ay ang panghihina ng kanyang katawan at panlalabo na rin ng mga mata. Para malaman ang kondisyon ni Lola Ligaya at kanyang pamilya, inilapit namin sila sa lokal na pamahalaan ng kanilang lugar. Ang liblib po ng pook. Nakakarating pa ba rito yung serbisyo? Kasi sa totoo lang, ngayon lang din po ako nakarating Talaga? sa puok na ito, which is napaka-remote. So ito po yung challenge po talaga ng LGU na marating po yung mga services para sa kanila. Sinuri din ng mga social at health worker ang mga bata at buntis sa pamilya. Wait lang, sige. Magtitimbang na tayo, baby. Baka mahulagin pa to. Sabi ng kinatawan ng Rural Health Unit, hamon sa kanila ang pagmumonitor kina Lola Ligaya lalo't pagdating ng tag-ulan, umaalis sila sa ilog at bumabalik sa kabundukan. Kung ano man yung pangangailangan nila, kung talagang sa health or kailangan ng medicine, siguro yun po yun, ma'am. And yung mga immediate lang na pangangailangan habang nandito sila. Habang nandito. Pero I don't think long term kasi maalis nga po sila. Moving forward, ano yung pwedeng gawin ng LGU? Financial assistance po sa kanila. And then mag-conduct kami ng another home visitation para ma-assess po talaga namin yung pinaka-immediate needs nila. Sa ngayon, dahil limitado ang kakayahan at oportunidad para sa mga katulad ni Lola Ligaya, sa mga butil ng ginto sa ilog muna sila aasa. Pero dahil kakarampot lang ang kinikita nila mula rito, bukas, sa dapit hapon ng kanyang buhay, kasama ang kanyang mga apo, muli silang sisisid sa ilog para hanapin ang latak na ginto. Kunyari halimbawa, susulog dun sa tubig. Lagi kayong umaasa na sana may malaki kayong ginto. Ganun naman ang panalangin. Hindi naman ako nakakukuha ng ginto. Aliwas doon sa panalangin.